Kasi pinatigil lang yung NBI, illegal pala yung quarry na yan. Ayaw talaga magpabenta nitong Ninja 1000 SX guys. Every time na naisip ko i-upgrade, saan mo marirealize na wala ka naman pala dapat palitan. Hi guys, so dagdagan naman natin yung odometer nito, no? Magtatatlong taon na, 4,124 pa lang. So Ninja 1000 SX. Pero nung binili ko to, no, sa first owner, 1,000 odo na to. I think nasa 1.6. So after kong mabili, dinala ko agad siya sa Ifugao, sa Tinok, highest point, saka sa Baguio City. Pag uwi namin, no, siguro no, kumonsumo lang ako ng 1,600 odo. So konti lang yung nadagdag, no, 3,000 plus, naging 3,000 plus. After nun, mga short ride na lang. Kaya ito 4,100 after 2 years sa akin. Pero ang edad ditong motor ay magtatatlong taon na sa November 2025. O edad sa sa papel, pero syempre, pero bata pa yon, bata pa yan, no? 4,000, para tatapos pa lang ng ng break-in sa Big Bike. Kasi para sa akin ang break-in is after 4,000 km. Ganun katagal yung proper break-in. Pero hard break-in to guys. Sarap talaga ng 1,000. Sarap. Actually Z900 ngayon, no, sarap na kasi meron na siyang auto blip and quick shifter. So sabi ng mga subscriber ko, boss, magano ka naman, pyro or firecrackers upload. Gusto ko guys, kaso ngayon halo-halo muna tayo, ikot muna ako, basta ikot muna ako dyan. Kanina bago ako mag-ride dito, nagbabalot pa ako ng mitya. So meron tayo sa bahay na sobrang daming mitya, Arco slow fuse guys. Siyempre babalutan ko, yung pambalot ng guys putol na, nabibili per kilo. Kaya doon sa mga nagagalit sa per gramo, per kilo nga nabibili yung mga pambalot. Ito yung sako-sako na piston kung tawagin nila, yun nilalagyan ng lifter na ayan, yan per kilo din. Pag-usapan natin ngayon guys yung sige, dito tayo dumaan sa kabila. Pag-usapan natin guys yung mga galit sa boy grams or sa mga timbang. Before kasi na-indicate talaga yung grams dyan sa mga paputok. Kasi nga illegal na timbang lang sa paputok ay 0.2 grams. So doon pa lang alam mo na dapat na ang indicated talaga sa mga paputok na yung mga per gramo or ang timbang nito ng flash powder. Kasi sa mismong batas sinasabi dito na 0.2 grams ang ina-allowed na paputok. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi naman pwedeng sabihin na 0.2 pero ang laman ay 1 kilo, di ba? Sabihin niyo basta gramo siya by weight or by timbang. So iba galit, naka-anonymous. I don't care na wala naman akong sa kanila, bahala sila dyan. Sa akin lang, hindi naman ako pwedeng bumili ng Devil. Ang Devil kasi or ang dark aluminum na bibili, isang drum 40 kilograms. Magpalagay na natin yung isang 40 kilograms ay 35,000 pesos. Papayag ba ako na bibili ako dun sa store or sa license seller ng chemical worth 35,000 pero 20 kilos lang ibibigay sa akin? Diba? Hindi naman pwede yun kasi by weight nga siya binibili. So yun, balik tayo So kaya yung mga nagagalit na by iba kasi yung usapan yung sinasabi nila na per grams pero nilalagdagan doon ng mga pabigat, buhangin, karton. Hindi kasama yon. Ang usapan dito yung legal na flash powder na laman. Kaya huwag kayong magalit kapag tinanong sa inyo kung ilang gramo. Kasi ba't nauso yan? Kasi dahil na rin sa madadaya nagtitinda ng mga paputok. Illegal na nga binibenta, dinadaya pa nila. Tulad ng plapla, bawal na bawal. King Kong, matagal lang bawal yung laman ng King Kong pero last year lang naisama sa balita, or last year or recent lang. So ginagamit yung King Kong
17 years guys, 17 years. Pero dito lang na pagbawal yan, 2 to 3 years yan. Kasi yung pangalan lang naman nagkaiba, pero yung nilalaman niya na pulbura bawal talaga. So yun nga, balik tayo doon sa sinasabi. Kasi sample ang plapla bawal. Siyempre yung mga sinaunang ano dati, mga nagpapaputok, hindi bawal yung plapla. Pati yung mga OG, hindi bawal. Pero alam nila kung gaano karaming laman ng plapla. Kahit yung gumagawa sa ano, sa Bukawi, alam nila kung gaano karami dapat ang laman ng plapla. Pero ang nangyari kasi sa mga mandaraya, yung plapla ginawang laman pang 5 star, di ba? So humina siya, which is sa batas bawal pa rin naman kasi yung 5 star bawal mismo eh. Pero doon tayo sa presyuhan, kasi ang presyo nila, presyong maraming laman katulad ng plapla, pero yung binibenta nila konti. So diyan ang uso yung tinatanong na nila yung ilang grams dapat yung ganito, ganyan, di ba? So hindi natin masisisi yung mga consumer. Doon sa mga maker na nagrereklamo, ganun lang naman, i-adjust mo presyo mo. Ang tao naman bibili ka kahit mahal, basta katiwa-tiwala ka. Ganun lang naman yon. Hindi naman tayo pwedeng bumili ng basta lahat ng sa paputok, halos lahat per kilo. Tulad na ng papel, binibili siya para per rim. So parang gano'n na rin, hindi siya per piraso. Kaya tulad na sinasabi ko, yung chemical na bibili ng per weight. So benta mo ng per weight. Wala naman masama kung tama sa timbang yung tinitinda mo, tapos yung presyo tama din, kikita ka pa rin naman dyan, di ba? Wala namang problema dyan. Iba, ewan ko, galit lang sa boy grams daw. Pero kung totoong kayo nakapag-aral, alam mo na ang chemical ay nabibili rin per weight. Hindi naman kayo papayag na kulang sa timbang yung binili mo. Pati nga yung ratio na ginagamit nyo, di ba? Kahit sa Bulacan, yung ratio, isang kilong yung ratio ng flash powder, per kilo din nila inaano. So presyo mo per kilo din. So nakatamad lang kasi hindi katulad dati, laki ang kikitain mo. Sir Papiti nito, Ninja 1000. Ewan ko, makaulan yata doon. So yun, tapusin na natin yung topic na yan kasi wala na magagawa. Alam na ng mga tao ngayon na kung tama sa arga yung binibenta nyo. Tulad ngayon, bawal ang 5 star. So 3 ginawa ni Porsche, yung dating 5 star, 3 star na lang ang pangalan. Pero yung laman, pang 5 star pa rin. Lumiit yung papel pero yung laman ganun pa rin. Di ba? Hindi lang si Porsche gumawa nun, si Phoenix. So yun lang naman, usapang lang naman ito paputok. Susunod na vlog ko guys, actually 2 months ago ko pa ito naisip 2 months ago pa. Yung fuse, battle up the fuse na muna tayo, no? Kasi ang dami kong fuse sa bahay, iba't ibang igawa. So yung palagay ko, yun muna ang gagawin natin. Wala akong maisip na vlog kasi tinatamad ako magpaputok ngayon. Meron na kasing sa amin, mga bata, daming bata, hindi tayo makapagsinde. So sa ngayon, ganito muna yung mga vlog. Hindi katulad dati na sisigilan tayo. Masaya pa rin naman mag-vlog guys. Ewan ko kung sobrang linaw nito, makakaalaman na tayo sa computer mamaya. Kasi mamaya ng daldal, ang labo naman pala ng reception ng audio, sayang din. Nag-i-scooter ako, nakakatama dito. Parang ang layo-layo na nito. Pero pag gantong naka-big bike parang wala lang. Parang bitin pa yung kalsada. So dalawang magkasunod na buwan, binalita yung bayan namin dito sa bansa. So unang-una yung Shabu Laboratory. Kaya naglaylo tayo sa pagsisindi ng Quitis o Quiton kasi dito kasi sumabog muna yung laboratory ng Shabu bago nila na-discover na laboratory ng drugs to, illegal drugs. So dito lang, 2 days ago, balita na naman to, yung illegal quarry, dito rin yun, dyan, papasok dyan. Shabu, dito lang yun, yan, dito sa area na to. Ang matindi, nandyan lang yung barangay, doon yata yun. Nandun lang yung ng barangay. Siyempre, kung itatago mo talaga yun, hindi talaga malalaman ng barangay. Gamitin, mamaya hindi na dito dadaan, traffic grabe traffic, pauwi sarap din mag-uwi sa may mga usapang paputok. So yun lang naman ang masasabi ko doon sa per grams. So wala naman problema kung ayaw nyo i-declare yung grams nyo, wala kayong magagawa kasi iba nagde-declare ng grams or ng timbang na kanilang tinitinda. So kahit di mo lagyan nyo sa'yo, makakahanap pa rin sila ng bibili. Sa chemical nga, sinasabi nila na bakit nagbebenta si ganito,
wala kang magagawa kasi kung hindi mo pagbilihan, sa iba naman bibili yan, sa laki ng online network or online range makakabili yan. Legal naman bumili ng sulfur, ibang chemical, pero pag minix mo na, yan ang bawal na bawal. Nakakatuwa lang ngayon, no? Kasi sa tuwing may mga eleksyon, mag-eleksyon kasi guys, so ngayon yung mga kampanya, may mga nagre-request ng mga quickies, gusto nila Yakult, so napapanood nila yung mga videos, talaga naghahanap sila ng Yakult. Ayaw na nila ng quickies big. Sarap mag-ride pag ganito, wala nga araw, ay makulimlim. Huwag lang uulan. Lili ko yung e-bike. Sarap papitin guys. Kulimlim pa oh. Bagong asfalto na naman yung kalsada guys, yun nyo. Halos pantay na dun sa gutter. Yan ang problema talaga pag sa mga ganitong provincial, hindi nila binabakbak yan guys, papatungan lang na papatungan yan, lumaki. Tapos pag sobra taas, nasa lang nila babakbakin. Sumobra taas lang yan guys, kasi yung nasa 8 yata size nung nung gutter na yan, o G's, hindi ko alam 8 lang yata. So halos pantay na. Talaga, dalawang klase ng sasakyan. Yung isa ayaw magpasingit, yung isa nagbigay. So sa kalsada ganyan lang. Pag hindi ka pinasingit, hayaan mo, huwag ka magagalit kasi karapatan nila yon. Pag may nagbigay, magpasalamat ka. Ganun lang. Kita nyo naman, di ba? Kakaliwa sana ako pero mabante. Sabihin ayaw niya magpasingit. Dito guys, oh, kita-kita yung mga bundok. Ayaw ko nga lang dumiretso ngayon ng Kaibiyang, medyo malayo na. Liliko na tayo dito. So actually marami akong pending videos, no, kaso ako tinatamad pa ako mag-upload kasi nag-update tayo ng desktop natin, no. Nag-upgrade ako ng memory para medyo bumilis yung pag-render ng video. Problema lang ngayon, tinatamad pa ako mag-upload. So ito muna, pag-usapan muna natin yung mga nangyari nitong nakaraan, no, sa Pyro community. So hindi ako masyado updated ngayon kasi wala naman akong GC or group chat na sinasalihan. Bali isa lang yung kasali ako, which is 2020 pa yon, 5 years ng GC, sa mga taga-Arcom Bato pa, Malabon. So shoutout sa inyo, shoutout din sa mga subscriber ko na nagpapa-shoutout. Hindi ko na kayo maisa-isa pero hello sa inyo. Salamat sa panonood ng ating walang kwentang vlog. So yun lang, ayusin ko tong camera dito. So nitong mga nitong 20, ito na lang, itong ngayon 2025 kasi, no guys. After nung New Year, may mga nagme-message pa sa akin gusto bumili ng mga quickies. So since meron naman tayong stock, napagbilihan natin sila.
kwento ko lang yung nangyari nitong nakaraan, no, sa subscriber ko. Matagal daw siyang subscriber ko, no guys. Yun nga lang, nito lang kami nagkita mga February. So pumunta siya dito since magkalapit lang kami ng bayan. Pumunta siya dito sa area namin, tapos kinuha niya yung order niya na Jumbo Amparo. Wait lang. So yun nga, pumunta siya dito, kinuha niya yung order niya Jumbo Amparo. So gusto niya daw umorder pa at least 20 pieces. So 30 yung nabigay ko sa kanya. Tapos alam ko meron na siyang nagtitinda daw kasi siya sa lugar nila eh. So pero itong binili niya sa akin, panggamit niya daw sa piyesta, no, sa province. So siguro kung mapapanood mo to, bro, para lang lesson to sa mga kapwa natin mahilig sa pyro. So yun nga, di ginamit niya nga to, yung Jumbo Amparo, ginamit niya sa piyesta, no, sa kanila. Send pa siya sa akin ng video no first day. Maganda daw ang lipad, ganyan. Tapos tanggalin natin yung gloves kasi for aesthetic view lang sana tong gloves eh. Pero hindi pala siya maganda kapag nagbabalot ka ng mitya. So bali 50 pieces kasi yung Jumbo Amparo natin sa bahay. Kukunin niya yung natira after daw ng piyesta. So ako naman, sige, wala namang problema kasi hindi ko naman siya ginagamit. At makaka-order naman ulit tayo niyan. So yun nga, nagpiyesta sa kanila, nag-video siya, ang ganda ng lipad ng Amparo. Pagbalik niya ng Cavite, kukunin niya daw yung natira dito. Sabi ko, sige, walang problema, nasa box lang naman siya. Kaya yun nga, nagulat ako, nag-message siya, dumating ang isang araw, 2 days, then 3 days, nag-message. Sabi niya, boss, hindi ko na kukunin yung order ko sa'yo. Sige, wala namang problema, okay lang. Bakit? Anong nangyari? Aksidente daw siya. Sinend niya pa sa akin yung selfie niya. Sa selfie niya, may balot ng bandage yung kamay niya. So ako naman, akala ko lang na nasabugan lang ganyan, which is totoo pala, putol na nga yung isang kamay niya. So wala, ano nangyari? So meron pala siyang sinindihan na kabase. Tapos yung kabase, yung mitya ng kabase kasi nakatape daw dun sa katawan. Yung parang sa arkong bato kasi hindi nila tinetape yung fuse. So yung nabili niya nakatape, tinanggal niya ngayon, hinila niya ngayon para matanggal yung ano, syempre sisindihan mo. Tinanggal niya yung mitya sa pagka-tape ka, so hinila niya. Pagka hila niya, napalakas ang hila, nahugot tuloy yung mitya doon sa kabase. Nag-cause ng spark at sumabog sa kamay niya. So doon siya na-aksidente, no. Dalawa yung pagkakamali dito na nakikita ko. 3 pala. Unang-una, illegal. Siyempre, illegal yung kabase, bawal. Kaya ba't siya bawal? Kasi nga, nakakapinsala ng katawan. Pag nasabugan ka nun, hindi ka lalagyan yung kamay mo. Doon na tayo sa illegal. Pangalawa, yung sa maker. Doon na tayo sa maker. Dapat hindi talaga yan tinitape. Kasi tatanggalin mo yung tape eh. Kasi para humaba yung mitya ba. Ano kasi siya eh, yung triangle. Isipin nyo triangle. Ito yung, kunyari ito yung triangle, no. Isipin mo. Kunyari ito yung triangle. Sa mitya, nakaganyan. Yung kasi nakatape dito. So hindi ito yung mitya hanggang dyan. Isipin mo hanggang dito yung mitya. Ang gagawin mo ngayon, tatanggalin mo yung tape na to. So ang ginawa niya, hinihila niya to para matanggal yung tape na nandito. Pagkahila niya naman na gano'n, nag-spark na doon. So pinaglalagyan ng pulbura. Kaya sumabog sa kamay niya. Yung isa kong pagkakamali. Pangatlo, yun nga, hinila niya kasi. Which is, dapat kinutkot na lang niya yung tape. Or pinaka the best, huwag ka na magpaputok. So since ito naman ang content natin, no, sabi niya, kino-content mo tapos sabi mo huwag magpaputok. Sa akin, enthusiast tayo.
Pero super ingat ako sa ganyan. Kahit yung mga taga-sindi ko sa New Year, alam na nila yung mga safety features at yung mga do's and don'ts kapag kami nagsisindi. Kaya yun nga, paalala ko sa inyo, mag-iingat kayo lagi at wag magmamadali, lalo na pag mga piyesta kasi mga nakakainom na. Hindi baliwala na yung mga mga pag-iingat. So recently ba tayo nag-uusap? Kasi recently may isa na naman ako subscriber, no? Actually hindi ko alam na siya ay subscriber ko kasi chinat ako ng mga nakakilala sa akin kung kilala ko daw yung namatay, sumabog daw. Ang pangalan niya sa Facebook ay Pasaway na Obet, which is noong una hindi ko siya kilala. Kung hindi ko kilala yan, pero kung sa GC nyo ka ako nakita, malamang hindi ko alam kasi wala akong GC na na kasama, lalo na, kaya hindi ako nakakapag-update. So chinik yung GC na kaisa-isa kong GC, which is nandun nga. Tapos nakita ko doon na pinost nila yung sa balita, local news sa Batangas. So nagkaroon ako ng idea kasi meron akong subscriber na humingi sa akin ng sticker before. Sinabay natin siya sa lifter na binili niya sa akin. Bumili siya sa akin ng lifter ng Kuitis, tsaka ng whistle, yun lang. Tapos hanggang yung sticker ko nga dinikit sa tricycle niya. Tuwan-tuwa naman ako, pinakita ko pa sa pinsan ko. Yung sticker natin nasa Toda na. Siya pala yun. Doon ko lang na-realize na siya pala yung tinutukoy nila. Nagbago siya ng actually pangatlong beses niya nagbago ng name sa Facebook. Yung unang-una totoong pangalan niya, pangalawa nagbago siya. Tapos nung nag-chat siya sa akin, hindi ko siya nakilala. Kung ba't nagbago ka ng pangalan mo? Sabi, nag-iingat daw siya. Siguro, doon ko na-realize na baka nagbebenta sa kanila. Kaya sinasabi niya, nag-iingat siya. Kasi Toda siya, sa Toda siya. Hindi, malamang kilala siya ng mga taga-local residents. So, hanggang nag-inquire siya sa akin ng chemical. Hindi ko siya pinagbilhan kasi alam ko nga, nagdi-DIY. Nakakadala rin kasi magturo kasi delikado talaga tong mga paputok. So nag-chat sa akin, boss, hindi na ako bibili kasi nagamit ko na rin yung pera ko. So until after 2 weeks na balita ko nga sumabog yung inuupahan niyang bahay. Yung pala may impact siya doon na roughly estimate 10 kilos na flash powder, which is wag mong gagawin. Sobrang delikado. Sinasabi ko nga lagi sa mga sa mga nakakapanood, magtitimpla ka lang ng flash powder kung gaano karami lang yung gagamitin mo. So, yan, gagawa ka ng fireworks. Kung gaano karami lang yung gagawin mo, yun lang ay gagamitin mo, yun lang titimplahin mo. Hindi yung magtitimpla ka ng sobrang dami agad. Napakadelikado yung impact. Wala namang way para i-impact yan ng safe. Kasabihin ko na sa inyo kung paano siya i-impact ng safe na alam ko. Pero hindi yun magga-guarantee 100% na hindi sasabog. Kasi sino ba naman tayo? Hindi naman tayo Diyos, di ba? Hindi naman tayo may hawak na kapalaran. Katulad ng nangyari nga sa aksidente, natutulog siya, guys. Tapos magkatabi yung apartment, paupahan na bahay niya, tayo may-ari nung paupahan. So nagkaroon na sunog dun sa may-ari ng bahay. Hanggang nadama yung inuupahan niyang bahay. Nag-spark sa loob, sumabog ngayon yung sumabog ngayon yung impact niyang pulmura doon habang siya ay natutulog. So delikado talaga, guys, kaya hindi natin masasabi, mag-ingat kayo lagi. So by the way, ito palang ginagamit ko dito ay yung Arco fuse, low fuse. Sobrang hina nito, guys, ay sobrang bagal. Gusto ko lang makita nyo, ayan. Ngayon siguro mga 30 minutes na ako nagbabalot. Yan pa lang na balutan ko. So yun lang, guys, sinasabi ko na yung pagdi-DIY talagang hindi ko naman masabing minor de edad yun, kasi sabi sa balita is 27 na siya. So nasa tamang edad na siya, alam nyo na yung tama't mali. Yun nga lang ngayon na aksidente, nasunog yung bahay at nag-impact siya ng pulbura. Yung nakikita natin mali, nagtimpla siya ng pagkadami-dami. Pero kung nahuli sa kanya yun, napakalaking kaso nun.
Yung raw material guys, okay lang, katulad ng sulfur. Yung sulfur, maraming uses yan, hindi lang naman sa paputok. Kaya makakabili ka nga kahit sa palengke. Sa butika nga meron eh. Kasi pwede siyang gamitin sa mga sabon. So yun lang guys, wala naman ako masyadong content talaga, no. Habang ako'y nagbabalot lang ng media dito, sinabi natin yung ay na gusto ko lang ikuwento sa inyo sa mga hindi nakakaalam. Ayan, wasak yung bahay guys. Yung pinagsabuga, sobrang lakas. Base doon sa mga comment na taga Batangas City, narinig daw doon sa kabilang bayan yung pagsabog. Is roughly estimate ko 2 timpla or equivalent to 10 or more kilos yon yung sumabog. Palagay na nating 8 kilos. So, dudurog talaga ng bahay yon. So yun lang guys, wala naman ako dugtong lang natin dito yung iba kong vlog. So mamaya na tayo mag test fire. Next video. Peace yo, ingat kayo lagi at yun lang, ingat. Ito fuse lang naman to, kaya wala namang problema. So idugtong ko lang, no. From the nitong mga nagdaang taon, no, marami na ring mga aksidente talaga sa paputok. Kahit yung mga gawaan na bata pa tayo, gawaan na sila, hindi maiwasan yung aksidente. Kaya lagi ko sinasabi sa mga pinsan ko, kahit sa sarili ko, na sila nga na may lisensya, matagal lang gumagawa, nasasabugan pa. Paano pa kaya tayo na nagdi-DIY lang? Kaya after ko na mabalitaan yung mga yun sa Conde, sa Amparo, sa Lebrilla, aksidenteng pagsabog nila, talagang doble ingat tayo. Yung pa sa Cebu, Chito, rest in peace. Yun nga, sila ng mga batikan na aksidente pa, diba? Kaya wag na natin dagdagan sana. So iba yung pag-iingat. Kung wala kang i-imbakan ng mga paputok mo, wag ka nang bumili, wag ka nang mag-imbak. Ako kasi nasa bukid yung ating imbakan, tapos hiwa-hiwalay pa, which is nagpaplano na ako hindi na mag-imbak kasi syempre hindi tayo, ayoko magpaka nagagaya kasi ng mga kabataan. Kahit na naka-restrict siya sa 21 years old, hindi maiwasang panoorin kasi hindi naman ako control ng mga parents nila. Yung mga cellphone nila napapanood pa rin, may access pa rin sila. So bahala na, siguro lagi nating sabihan na mag-ingat kahit na lusis lang yung sisindihan mo, ganyan. Tsaka recently, hindi lang yung subscriber ko yung may casualties. Kasi kung matatandaan nyo, may mga lifter akong pinagagawa sa Santa Maria, Bulacan. Nung nakaraan, may aksidente rin dyan sa Dreamlight. Wala namang casualties. Pero bago yun, merong isang independent maker din, matanda na si tatay, nagkakarga ng Quitis. Yun naman, parang siya namin mali doon kasi nagkakarga siya ng nakainom siya, tapos pagpukpok nagsiklab. Wait lang, humangin, nilipad yung mga pambalot. So yun nga, yung maker doon nakapaglakad pa, kumalat din yun sa mga GC kasi sinend sa akin ng subscriber ko kung kilala ko daw. Sabi ko, kilala ko yun. Sunog yung katawan niya, pero nakalakad pa siya palabas ng gawaan. Pero sadly namatay din sa ospital kasi parang 3rd-degree burn, tapos na infection pa yun. Hindi kasi pwedeng lunas agad yun kasi hindi linisin pa. So yun lang sa mga nag-DIY, basta mag-iingat kayo. Okay, bumasa na sa mga napapanood nyo online, mag-research kayo. Hindi porkit ginawa ng isang nagbibideo gaya ko ay gagawin nyo na agad. Basta
basta lagi mag-iingat kasi mag-video man ako hindi makakapanood kayo ng mga video sa ibang bansa, malamang gagayahin nyo din, kaya huwag na tayo magpaka-importo. Iba yung pag-iingat na lang, yun lang. Pinatigil lang NBI, illegal pala yung quarry na yan. Ayaw talaga magpabenta nitong Ninja 1000 SX guys. Every time na naiisip ko i-upgrade, saan mo marirealize na wala ka naman pala dapat palitan. Tigil na tayo dito, tanggalin ko na yung camera kasi baka mabasag.